Nahihirapan din ang mga Pinoy sa mga foreigner dahil napakalakas maghabol lalong-lalo na sa patag at kapag nakakita ng lusong, doon talaga nila itutudo at naagaw ni Angel yung yellow jersey ni Marcio Dario dahil yung kanilang breakaway biglang rumimate si Angel at sa kanilang stage 3, 90 kilometers mag-i-enjoy ka sila rito dahil although may ahon pero kunti lang, more on patag tayo at saka may lusong. Magandang ahabangan na naman natin dahil medyo pabalik yung kalang ruta kaya medyo delikado to baka baligaw tayo yung ating laban ngayon. At dito pagkabitaw ay start ka agad to, wala nang neutral kaya meron na tayong nakakawala at napaka lakas itong si Sikipon ng Quantum Racing from Singapore. Joshua Pascual, patag yung kalang ruta ngayon kaya mahirapan ito makakawala pero meron ding mga kunting ahon at dito ay nasa harapan yellow jersey na si Angel, suot niya ngayon dahil naagaw niya kaya Marcio Dario dahil yung kalang breakaway medyo naubusan din si Mardon at tatlo na ang nasa harapan kasama itong si Dominic De Feliz, napakatangkad lang dito sa harapan no? At si Marcio Dario Specialized Mavericks nandito na sa harapan, kumbaga palitan na yung dalawang mga foreigner para aagwat sila dahil minabuti na dito sa patag na doon talaga sila kukuha ng lakas para makakawala sa Pinoy dahil alam nila na mauutak ang mga Pinoy, nag-aantay ng ahon, doon naman hahabol ang mga Pinoy dahil sa patag nahihirapan ang mga Pinoy na maghabol sa mga foreigner dahil napakatulin talaga. Kasama itong si Dominic De Feliz at saka si Oliver Ford at si Joseph Habiñar ng Team Excellent Noodles, tulong-tulong yung dalawang foreigner dito na aagwat yung kanilang breakaway dahil syempre itutok na muna dyan si Marcio Dario at Peloton. Angel naman ang humahatak dito kapag tuloy ang naagwat yung dalawa medyo mahirapan maghabol dito ang mga Pinoy pero nakabungad na sila, 5 na ang mga Pinoy dito nandito sa harapan. Marcio Dario, Tugawin, Pascual, Jomar at Angel magkakasunod-sunod na sila dahil handa na nilang dikitan pero inaantay nila yung ahon dahil kapag sa patag at lusong asahan nyo na hindi talaga kayo makakadigid dahil mahahaba yung mga bias malakas pumana yung diinan pero sa ahon doon magre-recover ang mga Pinoy at saka doon babanat sila, kumbaga doon sila nakakuha ng pwersa dahil ang mga foreigner bumabagal sila sa ahon. Dito ay palitan na yung mga nasa harapan. Dito rin si Dudong, Sir Austin. Ayun, malakas nito. Quantum, si Seiji. Kaya magandang laban na naman natin to dahil kahapon napakalakas si Sikipon ng Quantum Racing. Kumbaga napakabigat din yung kanyang kategory dito sa open Kaya malakas talaga siguro yung mga kapanahunan niya, mga 20 plus. Ay, hindi basta-basta siguro yan dahil dito nga sa open pa lang hindi talaga siya kakalas, nakakapit at kayang tiisin rin. At Pascual naman ang humahatak, iba talaga ang mga climber kapag yun na ang gagalaw. Although dito ngayon ay flat yung kanilang ruta pero may kunting ahon kaya abangan natin kung makakabanat ba si Pascual dito dahil sa mga foreigner asahan nyo matutulin talaga yan, hindi talaga sila bumababa sa 40 50 kaya ito ay sa lusong at sa patag doon sila tumutudo habang ang mga Pinoy rin kumbaga sa lusong hindi gaano matulin, parang mani-mani lang sa mga foreigner na pumapadyak sa lusong at dito parang natatanaw na nila yung breakaway at palitan ng mga Team Excellent Noodles dito sa paghahabol yung tatlong breakaway at syempre dalawa doon ang magpupursiging magtranggo kaya kung baka tutok na muna si Javiñardo dahil aantayin niya yung kanyang mga kakampi rin. Ang ganda nung ating laban at ito tanaw na yung tatlo dahil mahirap to at ahon kaya bumabagal talaga yung dalawang foreigner at napuputol sila rito dahil kinakargahan sa mga team excellent doon sa mga Pinoy itong ahon doon talaga sila kumukuha ng pwersa, doon sila bumabanat at tinutudo nila yung paghahabol para aabutan na yung tatlong breakaway dahil bumabagal ang mga foreigner pagdating na sa ahon dahil doon sila talagang umaatras. Kaya napapangiti na lang yung dalawa dito sa likod dahil sabi na talagang hindi tayo pinagbibigyan sa mga Pinoy, iba talaga. Kaya mahirap din talaga kapag ahon although sa patag napakaraming malalakas pero pagdating sa ahon doon naman talaga nahihirapan ang walang pang ahon.
At inabot na nga yung tatlong breakaway dahil kumukuha talaga ng puwersa ang mga Pinoy. At ito naka-pre-wheel na. Talagang dipinsahan na to at ayaw nang pakawalan ang mga Pinoy dito. Dahil nakabungad na ang mga foreigner na handa talagang dumipinsa. Pero yung yellow jersey nakakaya Angel rito na agaw. Buo yung ating peloton at mag-i-enjoy kaya sila sa ahon. Ito bumaba na to. Specialized Mavericks kaya napachika agad dito sa harapan rin si Jomar dahil galing sa lusong. Matutulin sila kaya tinutudo nila pagdating sa ahon para makakawala sana sila. Yun nga lang, mauutak ang mga Pinoy rin. Nag-aantay lang sila na talagang may babana at kaya chika agad naman itong si Jomar. Hindi niya hinayaan rito na talagang aagwat ng tuluyan dahil napakatangkad. Tugawin, isang climber na ito. Rumimati at umangat si Ryan Tugawin sa ahon. Makakawala kaya siya ng tuluyan rito. Nagiging climber si Tugawin ngayon at nilingon pa niya yung grupo kung may hahabol ba sa kanya dahil makakawala talaga ang mga Pinoy pagdating sa ahon. Pero alam naman nila na talagang hahabol at hahabol talaga yung mga foreigner dahil napaka-agresibo rin ang mga Pinoy rin. Kapag nakakita ng ahon, doon talaga sila tatakas. Kung lalabas sa ating peloton at si Marcio Dario rin. Lumabas rin siya sa ahon kaya sinyas na yung Specialized Mavericks na tulong naman kay Rito dahil pinagbabanatan na tayo sa mga Pinoy rin. Dahil syempre ayaw nilang magpapakawala at kailangan dipinsahan na muna natin to. Pero nahihirapan din ang mga Pinoy rin na makakawala dahil napakalakas maghabol at ito ay patag. Asahan nyo, ito ay hindi aagwat ng tuluyan. Itong dalawa dito. Napakatulin talaga yung foreigner maghabol rito sa mga Pinoy. Talagang isang sipa sa mga foreigner, dalawang sipa naman dito sa mga Pinoy rin dahil napakatangkad ang mga foreigner. Kaya ito dinadala nito gawin ng dahan-dahan na muna dahil alam niya na talagang mahirap pa to kung hindi ko muna pwersahin to. Dahil kapag pwersahin to baka maubusan ang tuloy ng habol. Talagang gusto talagang idikit rito. Specialized Mavericks talagang kailangan niyang pwersahin. Talagang kapag mahihina yung pundasyon ng bike niya dito. Dahil napakadagad, giba talaga ang lakas. Tinuturo niya dito para dumikit siya kay Mar at kay Tugawin. At may tumulong pa rito sa harapan para dumikit. Itong Quantum Racing dahil baka aagwat ng tuluyan. Yung dalawa kailangan dikitan para hindi na makakalayo rin. At inabot. Sa lusong sila inabot sa ahon mag-breakaway pero sa lusong at patag asahan nyo hahabulin kayo at madidikitan talaga kaya napakabigat rin talaga kapag mga foreigner napakatangkad ito yung harapan inabot buo na naman sila nag-aantay at nakabantay kaagad itong si Jomar at si Angel na kapag may lalabas dyan sila naman ang mag-check rito dahan-dahan na Quantum Racing dahan-dahan na sanang pumapanay-panay sa harapan. Yun nga lang ay dumikit ka agad at Pascual binanatan sa ahon pinapakalas na ang mga foreigner. Nahirapan sila dito kay Pascual dahil kapag mga climber napakabigat yung tiis at saka yung speed nila at yung biglang angat. Kaya nahirapan ang mga foreigner dito kay Pascual sa ahon kaya umagwat na si Pascual kaya ito ay napuputol na. Sila nahirapan ang mga foreigner at si Tugawin to naghabol siya kay Pascual. Napapasigaw na si Tugawin dyan na kailangan na niyang samahan si Pascual pero si Pascual gusto sa niyang suluhin para makakalayo siya. Yun nga lang si Tugawin sumama raw siya rito para tulungan naman itong si Pascual. Ang tuloy ni Pascual sa ahon, kumbaga nakakalamang talaga yung mga climber. Pero ito yung grupo mukhang ayaw nilang pagbigyan yung dalawa dahil patag to hahabulin natin ang mga Pinoy dahil sa ahon kaya nilang tatakas at biglang naka-chain trap ito sa likuran Quantum Racing number 122 para may dinudukot huwag kayong kumpiyansa mga baby girls dahil itong mga boys talagang mahilig mandukot dyan at ito ay naiwan siya dito kaya sinamahan ko muna kaya naligaw ako dito pag usad ko sa ahon. Bigla akong kumaliwa, kumanan pala sila pero buti na lang nahanap natin yung grupo Ito yung harapan ng peloton. Quantum Racing ang humahatak at Havinyar at napakalakas itong si Siki po Hindi basta-basta talaga nila mapapakalas kahapon. Talagang humaharap pa sila. Kumbaga hindi rin talaga siya
Nagtatago lang, bubungad pa siya para makontrol at dito sa kanang stage 3 sa 90 kilometers. Kaya magandang laban to kung mapapasama pa siya sa breakaway dahil ang mga Pinoy hindi na talaga makakawala. Although si Pascual dahil may pang-ahon siya, siya yung may kakayahang gumawa rin. Pero pagdating naman sa patag, asahan nyo, dikit kagad. At ito naman yung mga ibang kategory dyan. Kasama dyan sila Sir Alex. At ito ay buo pa sila dito ha. Dahil kanina inabutan rin si Pascual at saka si Tugawin. Kaya nag-aantay na naman si Pascual dito ng ahon. Quantum Racing ang bumubungad rito sa harapan para makontrol muna dahil kapag mga Pinoy asahan nyo na baka ba biglang aangat kaya hinayaan na muna sa mga Quantum Racing na sila na ang babanat sila ang bubungad rin sa harapan. Ito, andito yung Dragon, pwede ka nating iuwi yan. At may umaagwat na naman sa harapan, napuputol na yung grupo dito dahil syempre bumabanat rin ang mga foreigner hindi sila basta check lang, kumbaga kapag nakakuha rin sila ng pagkakataon ay bumabanat rin naman sila. At Pascual galing sa likuran, nakakita na naman ang ahon, pinasabog at pinapakalas na naman ni Pascual ang mga foreigner. Antulin na naman ang habol ng peloton rito, nililingon ni Pascual rito, napakatangkad ang naghabol sa kanya sa likuran. Quantum Racing ang nasa likuran, talagang napaka lakas ni Pascual talaga. Ang Eagle of the Mountain sa Tour of Luzon 2025, Marcio Dario naman ang pumalit dito. Palitan rito ang mga Team Excellent Doodles, pero grabe naman ang mga Quantum Racing. Sila naman yung chika agad rin dahil nasa likod pa ang mga integrated. Dahan-dahan na sanang pumanay si Mar. Ito naman si CJ at saka si Angel. Ang lakas maghabol. Si Pascual kanina, hindi rin siya nakakawala dahil patag At ito, bumungad si Siki po, kaya napacheck yung dalawa dito, napakalakas talaga. Wala pa sa kanyang kategory yung kanyang lakas. Siguro kapag mga 20 pataas yung edad niya, asahan nyo napakahirap sigurong kalaban niya dahil bumabanat pa siya sa harapan. Kumbaga siya din yung nag-a-attempt din ng breakaway. Yun nga lang, dalawang Excellent Doodles kaagad ang nakabantay sa kanya kaya hindi rin siya makakawala dahil gusto niyang bumanat at mag-attempt rin ng breakaway. Pahinga na muna siguro sila dito pero may bumabanat na naman, Jomar. Nakabantay na naman kaagad dito, banatan na ang harapan, wala nang kaibigan to. Banatan na lang nakikita natin sa harapan pero syempre chika agad naman. Ang mga Excellent Doodles, mga Pinoy rito nakabantay na sila dahil gusto nilang makakawala rin pero nahirapan rin sila. At Pascual bumabanat na naman, umaangat sa ahon si Pascual at pinipilit niyang talagang pasabugin at pakalasin yung mga foreigner kaya ito nakawala si Pascual. Antulin, nahirapan sila dito kay Pascual kapag nakakita ng ahon dahil yung kanyang angat at tining ng sipa na may laman at may diin napakahirap. Umagwat na yan si Pascual pero kapag nakakita naman ng patag at lusok ang mga foreigner, asahan nyo, didikit ka agad yan. Lamang lang talaga ang mga Pinoy sa ahon. Aviñar, Marcio Dario, suklian na to dahil kailangan lang aagwat at bumuo ng breakaway para makakawala. Kailangan siya ay magtutulungan at foreigner dito, Specialized Mavericks pinipilit niyang dumikit at kumapit rito sa tatlong Excellent Doodles. Aviñar dito ang magpupursige dahil siya yung malakas pumanay rito kaya nakakapit ito si Mar at si Pascual. Ito napuputol na, sumasabog na pero ang lakas maghabol talaga itong si Sikipon ng Quantum Racing dahil nasa likod na naman siya. Hindi talaga niya pwedeng pagbigyan ang mga Pinoy rin dahil nasa likod siya. Marcio Dario tinitiis, Specialized Mavericks bumigay na siya pero si Sikipon nasa likod, bit-bit na naman niya rito. Grabe, ang lakas talaga maghatak ito. Napakatiis at napakatibay. Wala sa kanyang kategory yung kanyang lakas. Siguro kapag mga 20, pataas yung kanyang edad, asahan nyo na hindi basta-basta matatalo yan. Lalo-lalo na sa mga panayan. Marcio Dario, bumabanat na naman pero napakalakas talaga. Hatak-hatak na naman at kailangan talaga niyang dikitan rin kagad para hindi naagwat rin si Mar. Nakaagwat na si Marsana pero si Sikipon ng Quantum Racing ay hindi pumapayag. Pinapagod nila rito yung mga Quantum at saka integrated para makakawala. Pero nahirapan din sila dito dahil napakalakas at napakatulin lalong-lalo na sa patag. Pascual bumabanat na naman rito dahil gusto talaga niyang aagwat rito sa grupo dahil gusto niyang suluhin
pero nahirapan din si Pascual ha dahil napakalakas talaga maghabol ang mga foreigner. Kailangan ay merong kasama. Marcelario dumikit rin siya at umapit dito sa likuran, no, Antolin. At ito si Jin ng Quantum Racing Angel nakakapit rin sa likuran dahil suklian at banatan na sila. Rito sa kanilang stage 3 wala nang pahingahan to dahil mamaya na pagkatapos magpapahinga ubos kung ubos at tiis kung tiis talaga. Hindi nakakawala yung dalawa, dumikit pa rin pero napuputol na yung ating grupo at dahan-dahan nang umanay si Marcelario sa harapan. Nakikiramdam, binakuran, umagwat na itong si Mar dahil pinapagod rin nila ang mga Pinoy dahil ahon to si Javier din sumukli rin dito sa likuran, no? Kailangan niyang tulungan itong si Marcelario para makakaagwat din dahil kapag suluhin ni Mar ito, mapapagod siya, baka mag-grogi itong si Mar kaya kailangan merong kasama at situgawin rin. Nag-jump rin dito sa likuran. Umagwat na ng dahan-dahan si Marcelario, Joseph Abiñar, kasama at situgawin. Kailangan niyang samahan rin dahil siya yung veterano dito. Kailangan talagang magtutulungan yung tatlo dito dahil patag na to. Kailangan pwelsahin na rito gawin para makakausad sila dahil kapag ang mga foreigner maghahabol dito ay hindi bababa ng 46 to 45. 50 pataas yung maintain nila sa patag kaya nahirapan din talaga ang mga Pinoy na makakawala rin sa mga foreigner. Siguro kapag puro ahon to, yun talaga saglit ang makakawala pero syempre kapag may ahon may lusong rin yan kaya aabutan din kayo niyan dahil iba yung diin sa mga foreigner, ang hahaba kasi ng mga bias kaya talagang yung kanilang sulid ng sipa at ito naglaylo na ng peloton. Dahil napagod rin sila sa kakatsik dahil nakakuha ng mga diskarte ang mga Pinoy dahil kapag siguro ay puro patag yung ruta ngayon ay hindi talaga makakawala ang mga Pinoy rin. Kaya siyempre may ahong kaya doon talaga sila buhabala at tugawin, dinadala niya dito at nasa likod naman si Mar at Javier at malapit na tayo sa ating finish line. Si Tugawin na kaya ang stage winner sa ating stage 3 Tour of Thailand R1 2025 dahil siya yung dito sa harapan natin at nililingon nito Tugawin nito at ito stage winner si Ryan Tugawin, pangalawang Marcelario, pangatlo si Javier ng Team Excellent Doodles at ito Angel pang-4, pang-5 si Pascual. Ni Rimati pa nila nandyan na yung ulan, no? Grabe, talagang ubus-ubus talaga sila rin kanina at hindi basta bibigay talaga ang mga foreigner din.